Kamusta po? Ito po uli si Dr. T at ang i-discuss ko naman ngayon ay ito sa napapabalita na tinatanong ng marami nating subscriber, safe ba na kumain ng isda na merong obvious na bulate? Ang kadalasan na nag-i-infect na parasites, kasi parasite ito ang mga bulate na nag-i-infect sa mga isda, ay ang Diphyllobothrium latum. Ito ay tinatawag na fish tapeworm. At alam natin na ang tapeworm, kahit maputol yan, meron kasi ang parang segments na tawag ay scolex or sa plural, scolyses. At yung mga segments na yan, yung scolex, nabubuhay ng kahit putol. Hindi dahil patay na yung fish tapeworm, hindi gaya ng roundworm. Ang mga roundworm nag-i-infect din sa fish. Pero ang mga roundworm, once na napunit yan, hindi na nakaka-multiply. Unless siguro meron ng malapit ng mag-mature na eggs. Pwede yon. O kaya certain mga species. Pero hindi kasing tindi ng tapeworm. Kasi ang tapeworm, bawat segments niyan, there could be hundreds of segments per individual tapeworms, kasi mahaba yan, ay pwedeng mabuhay yan sa katawan ng tao. Ngayon, ang tanong, paano ito maiiwasan? At ano ang mga isda na na-infect nito at paano malalaman kung ang isda ba infested nitong tapeworm? Una-una sa inspection, makikita mo naman puti yan na nasa laman mismo ng isda, yung malapit nga sa kalagitnaan. At saka bihira naman ang mga tao na kumakain ng mga internal organs ng isda Siyempre, nandun yan sa internal organs din at minsan na yung mga reproductive segments niya nasa laman mismo ng isda. Ang isda na undercooked o kaya sushi ay siguradong dangerous yan as far as a fish tapeworm. So kung meron lang kayo nakikita na parang puti at nasa laman ng isda, ay huwag na kainin ng isda. Dahil yan malamang ay may fish tapeworm. At ang dalawang bagay na makakapatay dyan ay isa yung freezing. Pag ang isda, yung karne ng isda ay finreeze mo ng minus 20 o 20 degrees Celsius below zero for 24 hours, at least 24 hours, mamamatay ang fish tapeworm. Hindi na makaka-reproduce. At ang isa pa ay adequate cooking. Pag niluto mo ang isda ng internal temperature of 65 degrees, 63 to 65 degrees Celsius, ay mamamatay din yan kung hindi mo natanggal. Pero dapat tanggalin at kung marami masyado ay i-discard na yung isda. Hindi na safe i-consume. Kasi kahit na yung sinabi ko na i-freeze o lutuin, may small chance pa rin na hindi maging epektibo yon. Yun lang po at salamat po at meron pong description to follow. At sana ay mag-subscribe kayo sa kay Dr. T at Senora Inday channel. Magandang araw po at God bless.